May isang bansang minsang tinawag na pinakamahihirap sa mundo. Kahit na maraming tulong ang natanggap nito, ang tanikala ng kahirapan ay hindi kailanman naputol. Tinawag ito ng buong mundo na isang bottomless black hole, isang hukay na walang hanggan. Ngunit pagkalipas ng ilang dekada, nagpasya na ang United Nations na opisyal na tanggalin ang bansang ito mula sa listahan ng mga pinakamahihirap. Ang lugar na dating simbolo ng kahirapan ay tinatawag na ngayong pangalawang pinakamalaking exporter sa buong mundo. At ang ugat ng pagbabagong ito ay may pangalang hindi inaasahan. Sa likod, hindi ito pagbibigay ng pera, kundi pag-iwan ng industriya bilang kinabukasan. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ikukuwento ko ang isang pahina ng kasaysayan na nagpabago sa isang bansa ng lubusan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiusap, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow. Ang inyong suporta ay malaking lakas para sa akin, kaya simulan na natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Asaduzaman Loman. Nagtrabaho ako sa Ministry of Industry ng Bangladesh sa loob ng 30 taon. Isang araw noong 1979, may isang ulat na nakapatong sa aking lamesa. Nakasulat doon, dokumento ng pagsusuri sa pamumuhunan mula sa isang kumpanya ng Pilipinas. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na ang dokumentong ito ang magpapabago sa kapalaran ng aming bansa. Ang Bangladesh noong panahong iyon ay talagang nakapanlulumo. Wala pang 8 taon mula nang makamit namin ang kalayaan noong 1971 at naging pinakamahihirap na bansa kami sa mundo. Ang GDP per capita ay 93 lamang, pinakamababa sa mundo. Kung maglalakad ka lang sa kalye ng Dhaka, makikita mo agad ang katotohanan. Ang mga payat na bata ay nakaupo sa bawat kanto, nagtatrabaho ng 15 oras sa isang araw, ngunit wala pa ring sapat na pagkain para sa hapunan. Ang average life expectancy ay 46 taon lamang at ang literacy rate ay hindi umaabot sa 20%. Tinawag kami ng Amerika na isang bottomless black hole, ibig sabihin, isang bansa na walang kabuluhan kahit gaano pa karaming tulong ang ibigay. At tila ganoon nga ang nangyayari. Pagkatapos ng kalayaan, maraming bansa ang tumulong sa amin. India, Estados Unidos, Unyong Soviet, United Kingdom, Hapon, bawat taon, daan-daang milyong dolyar na halaga ng tulong ang dumarating. Bilang opisyal ng Ministry of Industry, nakikita ko ang mga dokumentong iyon araw-araw. Suporta ng 100,000 tonelada ng trigo mula sa US, importasyon ng 50,000 tonelada ng bigas mula sa India. Walang araw na hindi ko kailangang asikasuhin ang mga dokumento tungkol sa tulong. Puno ang pantalan ng Dhaka ng mga sako ng butil mula sa tulong. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga bata sa kalye ay gutom pa rin. Ang mga butil ay nakasalansan sa pantalan, ngunit walang nagbago sa aming buhay dahil ganap na bumagsak ang sistema ng distribusyon. Ang tiwaling opisyal ay nangungupit sa daan, at ang sistema ng transportasyon ay magulo. Kaya, nabubulok ang mga butil at ang mga tao ay nagugutom pa rin. Ang pag-asa lamang sa tulong ay nagdulot ng kawalan ng kakayahang umasa sa sarili. Ang mga opisyal ng gobyerno ng Bangladesh ay umaasikaso lang ng mga dokumento ng tulong at ang mga mamamayan ay naghihintay lang kung kailan darating ang tulong. Sa gitna ng ganitong kawalan ng pag-asa, maraming kabataan ang umalis ng bansa patungong Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, at marami rin ang nagpunta sa Pilipinas. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay tumatanggap ng mga banyagang manggagawa dahil sa pag-usbong ng industriya ng textile at electronics. Ang mga pamilyang naghahatid sa mga kabataan sa paliparan ay malinaw pa rin sa aking alaala hanggang ngayon. Ang mga ina na kumakaway habang umiiyak, ang mga nakababatang kapatid na nagpipigil ng luha para ihatid ang kanilang mga kuya. Ito ang sakit ng paghihiwalay ng pamilya. Ang perang ipinapadala nila pabalik ay ang lifeline ng kanilang pamilya. 50, 100 bawat buwan ang tanging pinagkukunan ng kita ng bahay. Ang perang kinita ng daan-daang libong kabataan sa pamamagitan ng kanilang pagpapawis ay ipinapadala pabalik, ngunit iyon ay panggastos lamang, hindi kinabukasan. Sa loob ng gobyerno mismo, puno ng pag-iisip na sumuko. Sa pulong ng gabinete, hayagang sinabi na, wala na tayong pag-asa na makabangon. Maging ako,
nahulog sa ganoong pag-iisip. Sa aking lamesa sa Ministry of Industry, puro dokumento ng tulong lang ang nakasalansan, ngunit noong taglagas ng 1979, isang dokumentong naiiba ang lumabas sa aking lamesa. Nakasulat doon. Dokumento ng pagsusuri sa pamumuhunan mula sa Mayon Industrial Group. Sa simula, akala ko ay isa na namang proyekto ng tulong. Ngunit nang basahin ko ng detalyado ang dokumento, nalaman kong iba ito. Hindi ito nagsasabing magbibigay ng pera, kundi magtatayo ng pabrika ng direkta at nagnanais na makipagtulungan sa amin. Sa totoo lang, wala kaming ibang pagpipilian. Kahit anong bansa pa, kahit anong kumpanya pa, basta magbigay ng trabaho, kailangan naming tanggapin. Para sa isang bansa na nahihirapan, kahit sa pang-araw-araw na buhay, ang Pilipinas ay isang pamilyar na bansa para sa amin. Maraming kabataan ng Bangladesh ang nagtatrabaho doon, kaya't may imahe ito ng isang masipag na bansa. At ang pinakamahalaga, ang direktang pamumuhunan ng isang kumpanya ng Pilipinas ay isang napakalaking pagkakataon para sa amin. Nakausap ko ang mga kasamahan ko sa meeting room. Magtatayo ang kumpanya ng Pilipinas ng pabrika dito. Hindi ba ito magdudulot ng trabaho? Kailangan nating subukan. Ano pa ba ang masisira sa sitwasyon natin ngayon? Totoo iyon. Nasa pinakamababa na kami, wala nang masisira pa. Kaya't anuman ang pagkakataon, kailangan itong sunggaban, walang dahilan para tanggihan. Pagkalipas ng ilang araw, direkta kong nakilala ang mga executive mula sa kumpanya ng Pilipinas. Mas seryoso sila kaysa sa inaakala ko. Hindi lang sila naghahanap ng murang labor, kundi naramdaman ko ang intensyon na lumago ng magkasama sa pangmatagalang panahon. Ang nakakabilib lalo ay ang detalyadong pag-aaral nila sa aming kalagayan. Ang Bangladesh ay may malaking populasyon at bata pa, may angkop na kondisyon para sa industriya ng textile. Ito ang konklusyon na nakuha mula sa masusing pagsusuri. Noon, ang mga lumalapit sa amin ay laging mga tagapagbigay ng tulong, isang relasyon, sa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap. Ngunit iba ang Pilipinas. Ito ay isang alok na magtulungan. Pagkalipas ng ilang buwan, nilagdaan namin ang unang kontrata sa Mayon Industrial Group. Ang mga kondisyon na inalok nila ay kahanga-hanga. Dadalhin nila ang 130 kabataan namin sa Clark Technopark, Pilipinas para turuan ng teknolohiya ng direkta sa loob ng 6 na buwan. Siyempre, may mga pag-aalinlangan noong una. Tunay ba nilang ituturo ang teknolohiya? Hindi kaya panloloko lang ito? Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Hindi kami maaaring umasa na lang sa tulong. Maging sa antas ng gobyerno, buong suporta ang ibinigay. Wala na kaming oras para mag-aksaya. Kung walang gagawin, mananatili kaming pinakamahihirap na bansa magpakailanman. Mayroon kaming ganoong pakiramdam ng krisis. Disyembre 1979, ang unang grupo ng kabataan ay sumakay na sa eroplano patungo sa Pilipinas. Naaalala ko pa hanggang ngayon ang sandali ng paghahatid sa 130 kabataan sa paliparan. Sa halip na kaba, ang naramdaman ko ay pagbabago mas puno ng pag-asa at determinasyon. At ang determinasyong iyon ay nasagot dahil mula noon nagsimulang magbago ng lubusan ang kasaysayan ng Bangladesh. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang makita ko ang mga kabataang bumalik mula sa pagsasanay sa Clark, lubusang nagbago ang kanilang tingin. Sila ay naging ibang tao kumpara noong umalis sila, at ang pagdating ng kumpanya ng Pilipinas sa aming bansa ay hindi aksidente. Noong huling bahagi ng 1970s, ipinatupad ng US at Europa ang sistema ng kwota para sa mga textile product na iniluluwas mula sa mga umuunlad na bansa. Kahit na ang Pilipinas ay isa ng textile powerhouse, biglang nasara ang ruta ng export nito, ngunit iba ang Bangladesh. Halos hindi pa namin nagagamit ang kwota dahil hindi kami makagawa ng product na pang-export. Para sa Pilipinas, ang murang labor at ang kwota na hindi nagagamit ay perpektong kondisyon. Ang unang kabataang bumalik ay nagsabi sa akin, "Sir, ang pabrika sa Pilipinas at ang sa atin ay lubusang magkaiba. Lahat ay gumagana ng tumpak na parang orasan." Sinabi niya na, sa loob ng 6 na buwan, natutunan niya ang buong proseso mula sa pagtatahi hanggang sa export. Gumising ng alas, ayos ng umaga, nagsasanay hanggang alas, 10 ng gabi. Mahirap noong una, ngunit unti-unti niyang naintindihan ang sistema.
Mula sa kanyang mga salita, ramdam ko ang kumpiyansa, na lubusang naiiba sa dati. Ang isa pang kabataan ay nagsalita tungkol sa quality control sa Pilipinas. Talagang sinisiyasat nila ang bawat damit ng detalyado. Kahit isang hibla lang o isang tahi, hindi nila pinalalampas. Sabi nila, kailangang ganoon para tanggapin sa pandaigdigang market. Ang dinala nila pabalik ay hindi lang teknolohiya, kundi ang Filipino way ng pagtatrabaho, ang time management, ang konsepto ng kalidad. Lahat ay nagbago. Hindi lang sila natutong magtahi, kundi natuto sila ng industriya. Maaga noong 1980, binuksan ang unang joint venture factory sa Dhaka. Ang pangalan ng pabrika ay Pina Dhaka Garments, ang unang pabrika ng damit sa kasaysayan ng industriya ng Bangladesh na may pamumuhunan mula sa ibang bansa. Nagulat ako nang makita ko ang pabrika sa unang pagkakataon. Kung ikukumpara sa mga local garment entrepreneur ng Bangladesh, ibang antas ito. Ang production line ay nakaayos ng sistematiko at may quality checkpoint sa bawat hakbang. Ang 130 kabataang bumalik mula sa Clark ay naging mga field manager. Ganap nilang inilapat ang natutunan nila mula sa Clark, mula sa morning assembly hanggang sa quality check at sa production volume management. Lahat ay Filipino style. Noong una, nahirapan ang mga lokal na manggagawa na mag-adjust. Bakit kailangan ganito kahigpit? Kailangan ba talagang maging ganoon kasensitibo sa oras? Maraming reklamo. Ngunit ang resulta ay kahanga-hanga. Sa loob ng 3 buwan, nakuha namin ang unang export contract. Isang garment entrepreneur mula sa Sweden ang umorder ng 10,000 padded jacket. Ang mga damit na may label na Made in Bangladesh ay na-export sa Europa. Ito ay isang makasaysayang sandali. Nang marinig ko ang balita, kumabog ng malakas ang puso ko. Nagawa namin, hindi na kami bansang naghihintay ng tulong, kundi bansang gumagawa ng produkto para ibenta. Sa loob ng pabrika, parang isang tumpak na orasan. Ang daan-daang sewing machine ay gumagana sa isang pare-parehong ritmo. Ang mga manggagawa ay nakatuon sa kanilang trabaho sa bawat stage. Hindi lang ito pabrika, kundi isang buhay na industrial school. Ang Filipino Quality Control System ay partikular na kahanga-hanga. Bawat hakbang ay may inspection officer. Kapag may nakitang depekto, agad na hinahanap ang ugat at inaayos. Ang pilosopiya ng mga Pilipino na ang kalidad ay buhay ay naipasa ng walang pagkakamali. Pagkalipas ng ilang buwan, sumunod ang pangalawa at pangatlong order. Mga garment entrepreneur mula sa Germany, Netherlands, Denmark, maraming kumpanya sa Europa ang nagsimulang magpakita ng interes sa mga produkto ng Bangladesh. Kami ay sinuri na may magandang kalidad at mapagkumpetensyang presyo. Ang atmosfera sa loob ng gobyerno ay lubusang nagbago. Tila gumagana talaga ang Filipino model. Ganoong klase ng mga salita ang lumabas. Ang mga kasamahan ko na nag-aalinlangan noon ay nagpakita na ngayon ng matinding suporta. Ang lalong nakakabilib ay ang tanawin ng mga manager na bumalik mula sa Clark na nagtuturo ng teknolohiya sa mga bagong manggagawa. Ipinapasa nila ang natutunan nila ng walang pag-iimbot. Ito ay isang learning center kung saan ang kaalaman at teknolohiya ay ipinasa mula sa tao. Nagbago ng lubusan ang sarili kong pag-iisip. Lubhang naiiba ito sa tulong na natanggap namin noon. Hindi ito pagbibigay ng pera o bagay, kundi pagbabago sa tao, at ang mga taong iyon ay nagbabago naman sa iba. Sa huling bahagi ng 1980, ang taunang export ng Pina Dhaka Garments ay lumampas sa 6 milyon. Para sa pinakamahihirap na bansa tulad ng Bangladesh, ito ay isang napakalaking tagumpay. Sa proseso, natanto ko na ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi pabrika, kundi pag-asa ang kumpiyansa na kaya rin naming gawin, at ang kumpiyansang iyon ay kumakalat sa mas maraming tao. Sa unang pagkakataon, ang isang model na naghahalo ng industriya, teknolohiya at edukasyon hindi tulong ay nag-ugat sa aming lupain. Sa loob ng gobyerno at sa aking puso, nagsimulang lumitaw ang paniniwala na talagang maaari kaming magbago. Ang bansang hindi nagbigay ng tulong kundi nagtayo ng industriya ay ang Pilipinas. Isang hapon noong 1981, binisita ko ang isang maliit na pabrika ng damit sa lumang bahagi ng Dhaka. Sa totoo lang, mayroon ng mga pabrika ang Bangladesh.
mayroon ng mga maliliit na negosyante pagkatapos ng kalayaan. Ang pabrika na tinatawag na Shahid Textiles ay isang tunay na halimbawa ng lokal na negosyante. Sa lumang gusali, may 15 sewing machine na nakatayo sa ibabang palapag. Ang mga babaeng manggagawa ay nagtatrabaho ng walang gaanong pagmamadali. Kadalasan ay gumagawa ng shirt o lunggi para sa lokal na market. Si Mr. Hassan, ang may-ari ng pabrika, habang ipinakita sa akin, ay nagsabing, "Sir Loman, mahigit 20 taon na kaming gumagawa ng damit, ngunit bakit hindi namin magawa tulad ng pabrika ng mga Pilipino?" Para sagutin ang kanyang tanong, ikinumpara ko ng detalyado ang dalawang pabrika. Agad na lumitaw ang pagkakaiba. Una, ang konsepto ng oras ay lubusang magkaiba. Sa pabrika ng Shahid, dahan-dahang dumarating ang mga manggagawa sa mga alas 9 ng umaga. Madalas silang humihinto para uminom ng tsaa at magkwentuhan. Humihinto sila sa oras ng panalangin. "Gaano ba kahalaga ang oras, Sir Loman?" tanong ni Mr. Hassan. "Sa huli, ibinebenta lang naman sa lokal na market. Hindi naman mahalaga kung maantala ng 1 o 2 araw. Ito ang problema. Nakakagawa kami ng damit, ngunit hindi binibili ng mundo ang aming produkto. Sino ang o-order ng damit na hindi alam kung kailan matatapos? Pangalawa, wala talagang quality standard. Nang tingnan ko ang shirt na ginawa ng pabrika ng Shahid, may mga hibla na lumabas sa lahat ng dako, baluktot ang buttonhole at hindi pare-pareho ang tahi. Okay na ito, hindi ba, Sir Hassan? Akala niya talaga ay ganoon. Hindi masyadong nagmamalasakit ang lokal na market, ngunit ito ang problema. Ang pagtuon lamang sa lokal na market ay nagdulot ng kawalan ng incentive para mapabuti ang kalidad. Pangatlo, wala silang pangarap na mag-export. Paano mo malalaman ang panlasa ng mga taga-ibang bansa? Hindi niya maintindihan ang mga komplikadong dokumento. Tingin ni Mr. Hassan, ang export ay para sa iba. Kaiba sa lokal na pabrika na ito, iba ang lahat sa Filipino-style factory. Ang pinakamalaking pagkakaiba na nakita ko ay ang sense of purpose. Sinabi sa akin ni Kuya Ramon, ang Filipino manager, Sir Loman, target namin ang European market mula pa sa simula. Kailangan naming gumawa ng produkto na may kalidad na ikalulugod ng mga Europeo. Ang sense of purpose na iyon ang nagpabago sa lahat, ang time management, ang quality control, at maging ang attitude ng mga manggagawa. Nang siyasatin ko ng detalyado ang Filipino system, nagsimula akong magtanong kung paano nabuo ng Pilipinas ang ganitong sistema. Nang matuklasan ko ang katotohanan, nakakagulat. Noong 1960s, ang Pilipinas ay may sitwasyong katulad namin. Isang bansa na nag-export ng simpleng produktong agrikultura at textile. Ngunit iba ang Pilipinas. Patuloy silang nag-ipon ng teknolohiya, pinapabuti ang kalidad, nagsimula sa simpleng produkto at unti-unting gumawa ng mas komplikadong bagay tulad ng semiconductor at IT product. Magkapareho silang maliliit na bansa sa Asia, ngunit sinimulan ng Pilipinas ang isang landas gamit ang industriya habang kami ay nananatiling nakabaon sa kahirapan. Nang isipin ko ang pagkakaibang ito, laging handa ang Pilipinas para sa susunod na hakbang. Paano naman ang Bangladesh? Patuloy kaming umasa sa tulong, agrikultura, at pera na ipinadala mula sa ibang bansa. Wala kaming sistematikong plano para sa pag-unlad ng industriya. Nang makipag-usap ako sa mga Filipino manager, mas naging malinaw ito. Mayroon silang pangmatagalang vision sa loob ng 10 taon. Gagawa sila ng mas mataas na kalidad ng produkto. Sa loob ng 20 taon, gagawa sila ng sarili nilang brand. Sa kabilang banda, ang mga lokal naming negosyante ay iniisip lang kung ano ang ibebenta bukas. Ang pagkakaiba sa perspective na ito ang nagtatakda ng lahat. Sa kalagitnaan ng 1981, nagkaroon ng pagkakataon para sa mga manggagawa mula sa lokal na pabrika na bumisita sa Filipino-style factory. Ang kanilang reaksyon ay kahanga-hanga. Una, pagkamangha. Paano nila nagawa ng ganoon kabilis at katumpak? Paanong nakakalabas ang ganitong kalidad? Pagkatapos, inggit. Kung nagtatrabaho ako rito, mas malaki siguro ang suweldo ko. Sana maging ganito rin ang pabrika namin. At sa huli, pagsisi sa sarili, may kakayahan din naman kami. Bakit hindi namin naisip na gawin ito? Isang manggagawa ang nagsabi sa akin, "Sir,
Tanga ba kami? Bakit hindi namin alam na ganito pala ang pwede naming gawin? Sumagot ako sa kanya, hindi kayo tanga. Hindi ninyo lang alam ang paraan. Ngayon, pwede pa kayong matuto. Nagsimula ang tunay na pagbabago. Sinubukan ng mga dati ng garment entrepreneur na matuto mula sa Filipino factory. Sinimulan ang time management. Sinimulan ang quality check. Maging si Mr. Hassan mula sa pabrika ng Shahid ay nagbago. Matapos bumisita ng ilang beses sa Filipino factory, sinimulan niyang ayusin ang sarili niyang pabrika. Gusto rin naming subukan ang export ngayon, aniya. Sinasuri ng malalim ng Ministry of Industry ang Filipino model. Nang isulat ko ang ulat, natanto ko na ang kailangan namin ay hindi pera, kundi know-how. Ang puso ng Filipino system ay simple. Malinaw na goal, sistematikong management, at patuloy na pagpapabuti. Ngunit hindi namin alam ang simpleng prinsipyong iyon. Habang umaasa na magawa namin ito, nanghihinayang din ako kung bakit hindi namin nagawa ito hanggang ngayon. Ngunit ang mahalaga, natututo na kami ngayon. Sa huling bahagi ng 1981, maraming lokal na pabrika ang nagsimulang makakuha ng maliliit na export contract salamat sa pag-aaral ng Filipino model. Nagsimulang humihip ang hangin ng pagbabago. Bakit nakapagpaunlad ang Pilipinas ng industriya habang kami ay nananatiling mahirap? Tila alam ko na ang sagot ngayon. Naghanda ang Pilipinas para sa kinabukasan habang kami ay nanatili lang sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos dumating ang Filipino-style factory, nagbago ang lahat kaya na naming mangarap ng kinabukasan ngayon. Maaga noong 1982, may translated article mula sa banyagang media sa aking lamesa. Ang balita ay mula sa isang English newspaper. Ang headline ay nakakagulat, ang bagong exploiter sa Bangladesh. Ang nilalaman ng artikulo ay mas matindi pa. Sinasabing ginagamit ng mga kumpanya ng Pilipinas ang murang labor ng Bangladesh para kumita ng malaking benepisyo. Nagtatrabaho ang mga manggagawa ng 12 oras sa isang araw ngunit kumikita ng mas mababa sa 1. Tinawag ng banyagang media ang Pilipinas na isa pang exploiter. Sinasabing ginagawa ng Pilipinas ang ginawa ng mga kanluraning bansa noong panahon ng kolonya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating din ang ulat mula sa isang international NGO. Ang nilalaman ay, ang bagong kapitalismo ng Asya ay pinagsasamantalahan ang labor ng Bangladesh kasama ang mga larawan ng mga babaeng manggagawa na nagtatrabaho sa masikip na pabrika na talagang mukhang napakalala. Sa totoo lang, hindi naman mali ang mga kritisismo. Ang suweldo sa Filipino factory ay talagang napakababa kung ikukumpara sa Western standard. Sa buong araw na trabaho, kumikita lang sila ng mga 1. Ang kapaligiran ng trabaho ay mahirap. Sa pabrika na walang air conditioner, daan-daang tao ang nagsisiksikan sa trabaho. Hindi sapat ang palikuran at hindi maayos na inihanda ang rest area. Nang lumabas ang mga kritisismo, nagulo ang Ministry of Industry. Isang araw sa emergency meeting, sinabi ng isang kasamahan, niloko na naman tayo, hindi ba? Sa huli, ginagawa lang ng mga Pilipino ito para sa sarili nilang benepisyo. Sinabi pa ng iba, gaano kaliit ang suweldo, paano mo matatawag na partner ito? Ito ay malinaw na pagsasamantala sa labor. Puno ang meeting room ng mga salita, maluloko na naman ba tayo? Dahil sa alaala ng pang-aapi ng mga kanluraning bansa noong nakaraan, labis kaming sensitibo, maging ako ay nagsimulang mag-alinlangan. Maluloko na naman ba tayo? Ang banyagang media at NGO ay pinupuna ako. Baka masyado akong optimistic, kaya nagpasya akong mag-imbestiga mismo. Ginugol ko ang ilang araw sa paglilibot sa mga Filipino factory, sinusuri ang katotohanan ng malapitan. Ang una kong pinuntahan ay ang Pinadaka Garments. Nagtagal ako sa pabrika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kabuuang 12 oras. Tama ang kritisismo tungkol sa mababang suweldo, ngunit ang mahalaga ay ikumpara ito sa bago. Bago magtrabaho sa Filipino factory, karamihan sa mga babaeng ito ay walang trabaho. Kinausap ko si Bavina, isang 22 taong gulang na manggagawa. Dati, wala akong trabaho. Nakaupo lang ako sa bahay buong araw, walang alam na gagawin. Ngayon, kahit papaano, may tiyak akong suweldo bawat buwan. Ang kanyang sinabi ay kahanga-hanga. Kahit sabihin mong maliit ang suweldo, malaking halaga na ito para sa amin.
Ngayon, kaya ko nang bayaran ang matrikula ng mga kapatid ko. Ngunit ang nakita ko sa pabrika ay mga kabataan na natututo ng teknolohiya na may nagbabagong tingin. Ang tanawin ni Kuya Ramon, ang Filipino technician na nagtuturo kung paano kontrolin ang sewing machine sa kabataan ng Bangladesh. Talagang nagtuturo siya ng may pagsisikap. Kailangan mong gawin ng ganito para maging pare-pareho ang tahi. Ang mga Europeo ay mapili sa ganyang mga bagay. Ipinasa ni Kuya Ramon ang kanyang teknolohiya ng walang pag-iimbot. Kung ito ay tunay na pagsasamantala, walang dahilan para magturo ng teknolohiya. Sapat na ang bigyan sila ng simpleng trabaho na paulit-ulit. Ngunit gusto ng mga Pilipino na lumaki ang mga manggagawa ng Bangladesh bilang skilled worker. Kinabukasan, binisita ko ang bahay ng mga manggagawa. Nagpunta ako sa bahay ni Bavina. Ito ay isang maliit na bahay na yari sa yero, ngunit nakita ko ang pagbabago. Noong 1 taon lang nagkaroon ng kuryente, at ngayon, kaya na naming bumili ng sapat na bigas. Sabi ng ina ni Bavina, "Salamat sa tiyak na trabaho, unti-unting gumanda ang kalidad ng buhay." Ang pinaka nakakabilib ay ang mga bata. Nakita ko ang nakababatang kapatid ni Bavina na nakasuot ng bagong school uniform patungong paaralan. Mula nang magtrabaho si ate sa pabrika, nakapag-aral na ako. Nang makita ko ang kanilang mga anak na nag-aaral, nakita ko ang pag-asa. Kahit nananatili ang kahirapan, may kinabukasan ang mga bata. Mula sa ilang araw na field observation, natanto ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasamantala at pagkakataon. Kung ito ay pagsasamantala, gagamitin nila ang labor hanggat maaari at hindi magtuturo ng teknolohiya. Ngunit sa Filipino factory, ang mga manggagawa ay lumalaki bilang skilled worker. Kung ito ay pagsasamantala, pananatilihin nilang mababa ang suweldo magpakailanman. Ngunit sa Filipino factory, tataas ang suweldo ayon sa antas ng kasanayan. At ang pinakamahalaga, kung ito ay pagsasamantala, hindi nila hahayaang umakyat sa management ang mga lokal. Ngunit ang mga kabataan ng Bangladesh na bumalik mula sa pagsasanay sa Clark ay naging mid-level manager na. 1 buwan pagkatapos, sa meeting ng Ministry of Industry, iniulat ko ang katotohanang nakita ko. Hindi ganoon, sir. Hindi kami pinagsasamantalahan ng Pilipinas, kundi nagsisikap na lumago kasama namin. Ang reaksyon ng mga kasamahan ko ay malamig pa rin. Pero masyadong maliit ang suweldo, hindi ba? Kung iniisip nila talaga tayo, bakit hindi nila dagdagan? Sumagot ako. Ang mahalaga ay hindi ang tiyak na antas ng suweldo, kundi ang natatanggap natin sa proseso. Hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho, kundi natututo tayo ng teknolohiya at sistema. Mula noon, malinaw kong naintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng tulong at pamumuhunan. Ang tulong ay madalas na relasyon sa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap, isang relasyong umaasa lang sa isang panig. Ngunit ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nagtatayo ng isang relasyon na nagtutulungan, nagtatayo ng istruktura, kung saan parehong panig ay nakikinabang win-win. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang magbago ang attitude ng mga mamamayan. Habang dumarami ang mga pamilya na may nagtatrabaho sa Filipino factory, dumarami ang mga taong may direktang karanasan. Ang mga Pilipino ay nagtuturo ng seryoso. Hindi nila kami minamaliit, itinuturing kaming kasamahan sa trabaho. Ang ganoong klase ng mga kwento ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang komunidad. Sa huling bahagi ng 1982, sigurado na ako, ang Pilipinas ay hindi exploiter, kundi isang partner. Totoo na nakikinabang sila mula sa amin, ngunit sa proseso, lumalaki rin kami. Hindi kami sinasamantala ng Pilipinas, kundi naglalakad kasama namin. Ang pagkakaibang iyon ang nagsisimulang magpabago sa amin. Ang kritisismo mula sa banyagang media ay nananatili, ngunit alam ng mga taong nagtatrabaho sa field ang katotohanan. Hindi ito pagsasamantala, kundi pagkakataon. 1983, nang kumalat ang balita ng tagumpay ng Mayon Industrial Group sa textile industry ng Pilipinas, isa pang kumpanya ang gumawa ng hakbang, ang Perlas ng Silangan Ecozone Corp. Ngunit ang kanilang pamamaraan ay lubusang naiiba sa Mayon. Kung ang Mayon ay nagsimula ng maingat, nakikipagtulungan sa mga dating lokal na kumpanya, ang PIS naman ay nagplano ng malakihang pamumuhunan ng mag-isa mula pa sa simula.
Ito ay isang ambisyosong plano na magtayo ng isang industrial city sa Chittagong area, hindi sa Dhaka. 1984, malinaw pa rin sa alaala ko ang pagkabigla nang makita ko ang tiwangwang na lugar sa labas ng Chittagong. Sinabi sa akin ng executive ng Peace Corp, hindi lang pabrika ang planong itatayo namin sa buong lupaing ito, kundi mga residential area, ospital at paaralan din. Noong panahong iyon, ayaw kong maniwala. Ito ay tuyong lupa lang sa tiwangwang na lugar na walang ni isang puno. Paano makakatayo ng isang lungsod dito? Hindi ko naintindihan. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, nang bumalik ako, isang himala ang nangyari. Ang mga bulldozer ay nag-aayos ng lupa. Ang paglalatag ng pundasyon ay isinasagawa. Ang lugar ay sistematikong hinati sa mga zone. Ang pilosopiya ng PIS Corp ay iba, hindi lang pagtatayo ng pabrika, kundi pagtatayo ng isang kumpletong ecosystem. Ang factory zone, residential zone, commercial zone, at green zone ay inayos na parang city planning. Spring 1985, natapos ang pagtatayo ng unang pabrika. Ang laki nito ay napakalaki, mahigit 10 beses na mas malaki kaysa sa pabrika ng Mayon. Ito ay isang pabrika na kayang kumuha ng 5,000 manggagawa ng sabay-sabay. Ang mas kahanga-hanga ay ang disenyo ng pabrika. Kung ikukumpara sa mga kasalukuyang pabrika ng Bangladesh, ibang antas ito. Sapat na liwanag, malawak na pasilyo, at mayroon pang air conditioner. Kailangang komportable ang mga manggagawa para makagawa ng magandang produkto. Ito ang pilosopiya ng perlas ng silangan industrial. Agad na tumugon ang mga global brand. Ang Adidas ang unang lumapit. Gusto nilang mag-order ng malaking dami ng sportswear. Mahalaga ang kalidad, ngunit mas mahalaga ang delivery date. Sinabi ng executive ng Adidas, kailangang matanggap ang produkto sa tiyak na petsa para sa Olympic season. Ang lugar na kayang sumagot sa ganoong kahirap na kondisyon ay ang perlas ng silangan industrial. Pagkatapos, ang The North Face, Columbia, Patagonia sunod-sunod na pumirma ng kontrata ang mga sikat na outdoor brand sa mundo. Ito ang sandali nang umakyat ang Bangladesh bilang sentro ng produksyon ng global sportswear. Ngunit ang tunay na innovation ng Peace Corp ay lumitaw sa tulong panlipunan. Hindi lang sila nagtayo ng pabrika at natapos na, kundi binuo nila ang buong well-being ng mga manggagawa sa industrial complex. Nagtayo sila ng isang kumpletong ospital na may 200 bed para sa libreng paggamot ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Nagpadala sila ng mga doktor mula sa Pilipinas para magbigay ng mataas na standard na serbisyong medikal. Sa edukasyon, nagtayo sila ng mga paaralan mula primary hanggang high school para sa mga anak ng mga manggagawa at nagtayo pa sila ng isang technical education institute para sa mga adult worker. Hindi lang pananahi ang itinuro, kundi pattern design, material science, at maging business administration. 1986. Sariwa pa rin sa alaala ko ang unang impresyon nang bisitahin ko ang Technical Education Institute. Ang mga babaeng manggagawa na nasa 20s ay nag-aaral ng Ingles sa classroom para direktang makipag-usap sa mga buyer mula sa buong mundo. Si Zuma, 23 taong gulang, ay nagsabi sa akin, "Hindi ako nakatapos kahit elementary, pero dito, natuto akong magbasa at magsulat ulit. Kaya ko nang isulat ang pangalan ko sa Ingles ngayon, sir." Ang mga housing facility ay binuo ng sistematiko. Hindi lang dormitoryo, kundi mga apartment para sa pamilya, isang kumpletong residential community. Mayroon itong gas, kuryente, tubig, at maging mga parke at sports field. Nagtayo pa sila ng artificial lake hindi lang para sa kagandahan, kundi isang practical na pasilidad para maiwasan ang baha at tagtuyot at para makapag-imbak ng tubig para sa paggamit. Kasabay nito, nagsisilbi itong leisure area para sa mga residente. 1987, ang perlas ng Silangan Industrial Complex sa Chittagong ay naging isang kumpletong lungsod. Ito ay isang lugar na self-sufficient kung saan may 20,000 tao ang nakatira at nagtatrabaho. Ito ay isang model city na walang katulad sa Bangladesh. Nagpakita rin ng interes ang gobyerno, sinimulan ng Planning Commission na pag-aralan kung paano mailalapat ang peace model sa ibang lugar. Ang pribadong sektor ay nagmungkahi ng mga standard para sa pag-unlad ng lungsod. Ang mga internasyonal na organisasyon ay nagpakita rin ng interes.
nagpadala ang World Bank ng survey team. Sinuri ng United Nations Development Program ito bilang isang model para sa sustainable industrial development. Sa isang panayam sa chairman ng Peace Industrial, ang kanyang mga salita ay kahanga-hanga. Tinitingnan namin ang susunod na 50 taon, 100 taon sa Bangladesh. Kung ganoon, kailangang maging maayos ang buhay ng mga tao dito. Kung kami lang ang mayaman at mahirap pa rin ang mga lokal, hindi ito magiging sustainable sa huli. Sa katunayan, maraming nagtrabaho sa PIS Industrial ang naghiwalay kalaunan at nagtayo ng sarili nilang pabrika gamit ang teknolohiya at management secret na natutunan nila mula sa PIS. Hindi ito paglikha ng kalaban, kundi paglikha ng mga business partner. Pagsapit ng 1988, naging pinakamalaking exporter ng damit ang PIS Industrial sa Bangladesh. Ang taunang export ay lumampas sa sing 100 milyon. Hindi ko inakala na ang isang kumpanya ay magkakaroon ng ganoong kalaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang mas mahalaga, ang PIS model ay nagbigay inspirasyon sa iba pang kumpanya ng Pilipinas, hindi lang pagtatayo ng pabrika, kundi pagpapakita ng isang model na lumalago kasama ng lokal na komunidad. Ang mga dayuhang buyer na bumibisita sa Chittagong ay nagsasabing, ito ba talaga ang Bangladesh? Para itong industrial complex sa mga mauunlad na bansa. Ang Peace Industrial ay hindi lang isang ordinaryong kumpanya, kundi isang pioneer na nagbago ng isang lungsod, nagbago ng buhay ng 10,000 libo, at nagpakita ng bagong model para sa pag-unlad ng industriya ng Bangladesh. Hulyo 26, 1987. Nakatagpo ko ang isang araw na hindi ko malilimutan sa aking buhay. Kinaumagahan, iniulat ng BBC News ang nakakagulat na balita. Naganap ang malaking civil war sa Sri Lanka. Noong panahong iyon, ang Sri Lanka ang pinakamahusay na exporter ng damit sa South Asia. Nagsimula sila ng mas maaga sa amin ng maraming taon. Maganda ang kalidad, mahusay sa Ingles, at mas maganda ang infrastruktura. Ang taunang export nila ay 3 beses na mas malaki kaysa sa amin. Ngunit sa isang gabi, nagbago ang lahat. Isinara ang Colombo International Airport. Nagkaroon ng mga pagsabog sa factory zone. Sinabi ng mga buyer ng Europa na masyadong mapanganib at nagsimulang umalis sa Sri Lanka. Mga alas 2 ng hapon, tumunog ang telepono sa aking opisina. Ito ay tawag mula sa London. Mr. Lohman, may kailangan akong madaliang konsultahin. Ang order na 200,000 piraso mula sa Sri Lanka, maaari bang palitan ang produksyon sa Bangladesh? Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Ang 200,000 piraso ay katumbas ng 10 beses ng pinakamalaking order na natanggap namin. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga tawag sa telepono. Germany, France, Italy, Netherlands, sabay-sabay na tumingin sa Bangladesh ang mga buyer mula sa buong Europa. Sa loob ng 3 buwan, 500,000 piraso, posible ba? Para sa Christmas season, kaya bang i-deliver ang 800,000 piraso? Ilang dosenang internasyonal na tawag ang sinasagot ko sa isang araw. Kinumpara ko, at ang kabuuang dami ng order ay lumampas sa 2 milyong piraso, katumbas ng 3 beses ng buong production capacity ng Bangladesh sa loob ng 1 taon. Sa madaling salita, ito ay isang bihirang gintong pagkakataon, ngunit kasabay nito, isang malaking hamon. Isang emergency meeting ang isinagawa sa Ministry of Industry. Dumalo mismo ang ministro. Lohman, kaya ba nating hawakan ang dami na ito? Sa totoo lang, wala akong kumpiyansa. Sa lumang pamamaraan, imposibleng mangyari. Kahit pagsamahin ng lahat ng aming pabrika, ang 500,000 piraso sa loob ng 6 na buwan ng limitasyon, ngunit ang gumawa ng 2 milyong piraso sa loob ng 3 buwan, kung mabibigo, malilibing ang Bangladesh sa foreign market. Masyadong mataas ang pusta, sabi ng ministro ng may diin. Ngunit kung magtatagumpay tayo, maaari nating palitan ang Sri Lanka ng lubusan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Kailangan itong subukan, ngunit kailangang magtulungan ang mga pabrika sa buong bansa. Isang emergency network ang itinatag, ang National Garment Factory Network, kasama ang Mayon at PIS Industrial. Lahat ng negosyante, maliit at malaki, ay inutusan na dumalo sa emergency meeting. Ito ay matatawag na National Emergency. Agosto 1, isang emergency meeting ang ginanap sa Dhaka
kasama ang mga may-ari ng pabrika sa buong bansa. 100 tao ang dumalo. Ang mga Filipino manager at lokal na negosyante ay magkasamang nagplano ng strategy. Lahat ng pabrika ay gagana ng 20 oras, 90 araw na walang tigil. Ang defect rate ay dapat na mas mababa sa 1% ng mahigpit. Parang isang giyera, ang mga negosyante na normal na magkumpetensya ay nagkaisa. Lumabas ang slogan, ang hindi nagawa ng Sri Lanka, gagawin natin. Ang pinakamalaking problema ay ang pagkuha ng hilaw na materyales. Biglang kailangan ng 3 beses na mas maraming tela at accessory. Kinailangang mag-angkat ng madalian ng hilaw na materyales mula sa India, Pakistan at maging sa Pilipinas. Ang pagkuha ng labor ay madalian din. Kinailangang tumawag ng mga tao mula sa kanayunan ng madalian at sanayin ang mga walang karanasan sa maikling panahon. Ang mga dating skilled worker ay nagtrabaho ng buong araw at gabi para turuan ang mga bagong tao. Agosto 19, opisyal na nagsimula ang produksyon. Sabay-sabay na umandar ang mga makina sa buong bansa. Parang giyera talaga. Tuwing alas, 6 ng umaga, kokolektahin ang production status ng buong bansa. Kahapon, 50,000 piraso ang natapos. Ngayon, ang goal ay 60,000 piraso. Ang kasalukuyang progress ay 85%. Ang ulat na parang operasyong militar ay patuloy na isinasagawa. Kapag may problema, kailangang talakayin ang solusyon agad. Kung nasira ang makina ng isang pabrika, hihiram ng spare parts sa iba. Kapag naubusan ng hilaw na materyales, magpapadala ng express transport. Ang mga Filipino technician ay may mahalagang papel. Sila ang mga expert sa quality control. Bumibisita sila sa mga pabrika araw-araw, sinasala ang mga depekto at pinapabuti ang paraan ng produksyon. Ang mga buyer ng Europa ay detalyado, kahit isang tahi lang, sabi ni Kuya Ramon sa mga manggagawa. Kung nagpabaya lang ng kaunti, ang buong lot ay ibabalik. Ang sense of purpose ng mga manggagawa ay kahanga-hanga. Nagtrabaho sila ng may pag-iisip na, kung mabibigo tayo ngayon, mapapahiya ang ating bansa. Kahit kailangang magtrabaho ng 3 shift, may mga nagboluntaryo na mag-overtime. Sa kalagitnaan ng Setyembre, dumating ang unang delivery date. Ito ay order na 500,000 piraso mula sa isang German buyer. Ang buong bansa ay nagpipigil ng hininga para panoorin. Ang pakiramdam ng labis na kagalakan noong nakita ko ang mga damit na inilalagay sa mga container sa Chittagong Port ay sariwa pa rin. Ang 500,000 piraso ay ipinadala sa Hamburg ayon sa schedule. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag pabalik ang Germany. Ang kalidad ay perpekto, tumpak ang delivery date. Pwede bang mag-order pa ng 1 milyong piraso? Nang kumalat ang balita sa buong bansa, nagkaroon ng excitement. Nagawa namin, nalampasan namin ang credibility na naipon ng Sri Lanka sa loob ng 10 taon sa loob ng 3 buwan. Ang 90 kong araw na giyera na tumagal hanggang Nobyembre ay natapos. Ang resulta ay kahanga-hanga. Nag-export kami ng 2.3 milyong piraso, lumampas sa goal na 2 milyon. Ito ang pinakamataas na export record sa isang beses. Ang mas mahalaga, sa proseso, ang garment industry ng Bangladesh ay umakyat sa ibang antas ng lubusan. Ang production capacity, quality control, delivery date management, lahat ng aspeto ay nakamit ang international standard. Sa mga European buyer, nagsimulang kumalat ang alamat ng Bangladesh. Sila ay sinuri na bansang nakagawa ng order na tila imposible at partner na hindi kailanman nagkakamali sa pangako. 1988, nagbalik sa stability ang Sri Lanka, ngunit huli na ang lahat. Kinumpirma na ng mga buyer sa buong mundo ang kakayahan ng Bangladesh at hindi na bumalik sa Sri Lanka. Ang 90 araw na iyon ay ang sandali ng desisyon na nagpabago sa kasaysayan ng garment industry ng Bangladesh. Lubusan naming ginawang oportunidad ang panlabas na krisis na tinatawag na Sri Lankan Civil War. Kung hindi nagturo ang Pilipinas ng production system, quality control at konsepto ng oras sa amin noon, imposible itong mangyari. Ang tunay na bayani ng 90 araw na giyera ay ang Pilipinas. Nang pumasok ang 1990s, nagsimulang lumaki ng mabilis ang garment industry ng Bangladesh.
Matapos makuha ang tiwala ng mga buyer sa buong mundo mula sa krisis ng Sri Lanka, sunod-sunod na dumarating ang mga order. 1995, sa wakas, lumampas sa 51 bilyon ang taunang export ng damit. Mula sa isang 1 milyon noong 1980, lumaki ito ng 1,000 beses sa loob ng 15 taon. Ang export graph namin ay tumaas na parang isang himala. 2000, 5 bilyon, 2005, 10 bilyon bawat taon ay sinisira namin ang bagong record. Ngayon, matatag na nakatayo ang Bangladesh sa pandaigdigang garment export scene. 2010, dumating ang isang makasaysayang sandali. Ang Bangladesh ay naging pangatlong pinakamalaking exporter ng damit sa buong mundo, pangalawa lang sa China at Italy. Ang taunang export ay lumampas sa 20 bilyon. Ang sentro ng paglago na iyon ay ang Mayon Industrial Group at PIS Industrial. Ang maliit na pabrika na itinayo sa tiwangwang na lugar noong 1980s ay naging malaking kumpanya na ngayon na may export na mahigit 32 bilyong piso bawat taon. Ang PIS Industrial ay naging parang TSMC ng Bangladesh. Mas malaki ito kaysa sa pinagsamang pangalawa at pangatlong kumpanya na mayroong mahigit 150,000 empleyado at mga pabrika sa buong bansa. 2015, may mas kahanga-hanga pang balita. Nalampasan ng Bangladesh ang Turkey at India, naging pangalawang pinakamalaking exporter ng damit sa buong mundo, pangalawa lang sa China. Ang taunang export ay umabot sa 25 bilyon o mga talang 100 bilyong piso. Ito ay isang tagumpay na nakamit sa loob lamang ng 35 taon mula sa pagiging pinakamahihirap na bansa. Ang laki ng industriya ay kahanga-hanga. Mayroong mahigit 4,000 pabrika ng damit sa buong bansa. Mayroong 4.5 milyong direktang trabaho. Kung isasama ang mga pamilya, ang kabuhayan ng mga 20 milyong tao ay nakasalalay sa industriya na ito. Ang Dhaka at Chittagong ay naging lubusang magkaibang lungsod. Ang mga factory worker na nasa daan-daang libo ay naglalakbay sa trabaho mula umaga hanggang gabi. Nakakamangha. Ang lugar na dati ay puro agrikultura ay naging malaking industrial area. Ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan ay lubusang nagbago. Ang mga batang gutom noong 1980s ay nakasuot na ngayon ng school uniform patungong paaralan. Ang college enrollment rate ay tumaas ng malaki. Ang bagong henerasyon ngayon ay naging consuming class na nag-enjoy sa consumption. Ang pagbabago ay nararamdaman sa buong bansa. Ang mga baryo na walang kuryente ay may ilaw na sa kalye. Ang mga taong nagbibisikleta lang ay nagsimulang mag-motorcycle. Ang access sa cellphone at telebisyon ay nakatulong upang mabawasan ang information gap. Gumanda ang kapaligiran ng edukasyon. Ginamit ng gobyerno ang foreign currency na nakuha mula sa garment industry para dagdagan ang mga paaralan at palawakin ang scholarship. Nagbago ang attitude sa edukasyon ng kababaihan. Ang proportion ng babaeng estudyante ay tumaas ng malaki. 2020, nang sumalanta ang COVID-19 pandemic sa buong mundo, ipinakita ng garment industry ng Bangladesh ang resilience nito. Kahit nahirapan noong una dahil sa pagkansela ng mga order, mabilis itong nagbago upang gumawa ng mask at protective gear at nalampasan ang krisis. 2024, nag-export ang Bangladesh ng damit na nagkakahalaga ng 38.5 bilyon bawat taon o mga 1.2 trilyong piso, matatag na nakatayo sa posisyon ng pangalawang pinakamalaking exporter ng damit sa mundo. Ang imahe sa pandaigdigang antas ay lubusang nagbago. Ang bansang minsang tinawag na bottomless black hole ay sinuri na ngayon bilang pinakamabilis na lumalagong bansa sa ika-21 siglo. Inirekomenda ng CNN ang Bangladesh bilang Next Asian Dragon. Gumawa ang New York Times ng espesyal na feature na may headline na Made in Bangladesh, Worn by the World. Tinawag ng World Bank ang Bangladesh na Star of South Asia. Sinuri ng IMF ito bilang model para sa sustainable growth. Hindi na kami tinatawag ng mundo na bottomless black hole. At ang United Nations ay gumawa ng isang mahalagang desisyon, nagpasya na tanggalin ang Bangladesh mula sa listahan ng mga pinakamahihirap na bansa simula 2026. Ito ay isang sandali kung saan ang bansang ipinanganak na may status ng pinakamahihirap noong 1971 ay aangat bilang isang middle-income country pagkalipas ng 55 taon.
Ang damit ay bumubuo ng 85% ng lahat ng export ng Bangladesh. Sa madaling salita, ang garment industry ang naging pillar ng ekonomiya ng bansa. Kung titingnan ayon sa rehiyon, ang Dhaka at Chittagong ang lokasyon ng 80% ng lahat ng pabrika, lalo na ang Perlas ng Silangan Industrial Complex sa Chittagong ay tinatawag na Heart of Bangladesh. Sa employment, may malaking epekto. Mula sa 4.5 milyong direktang trabaho, 85% ay mga babae, naging isang driving force ito na nagpataas ng malaki sa female economic participation rate ng Bangladesh. Kung titingnan sa bilang, mas nakakagulat. Mula sa tinong milyon na export ng damit noong 1980, umabot ito sa 38.5 bilyon noong 2024. Lumaki ito ng 38,500 beses sa loob ng 44 na taon. Ang pundasyon ng lahat ng tagumpay na ito ay may maliit na buto na itinanim ng Pilipinas noong 1979. Ang himala na nagsimula sa unang joint venture factory ng Mayon Industrial Group at pagsasanay sa 130 kabataan ay naging ganito kalaki. At ang simula ng lahat ay ang Pilipinas. 75 taong gulang na ako ngayon. Kahit mahigit 10 taon na akong retired, madalas pa rin akong kinokontak at tinatanong, ano ang pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa? Bawat pagkakataon, malinaw kong sinasagot, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng tulong at pamumuhunan. Sinubaybayan ko ang tulong mula sa US at Europa sa loob ng 40 taon. Nagbigay sila ng pagkain at pera, kaya't na kaya naming mabuhay araw-araw hindi nagugutom. Ngunit nang matapos ang tulong, bumalik kami sa simula. Ang tulong ay nagpanatili sa aming buhay sa loob ng isang araw, ngunit hindi nagbigay ng kinabukasan. Iba ang Pilipinas ng lubusan, hindi sila nagbigay ng pera, kundi nagtayo ng pabrika. At ang resulta, pagkalipas ng 40 taon, naroon pa rin ang epekto. Hindi lang pabrika ang itinayo ng Pilipinas, kundi nagtayo sila ng isang lungsod, isang universidad. Tingnan lang ang Perlas ng Silangan Industrial Complex sa Chittagong at maiintindihan mo, hindi lang ito isang ordinaryong production base, kundi pagtatayo ng isang kumpletong ecosystem. Doon, mayroong unang Fashion Design University ng Bangladesh, isang kumpletong educational institution na may textile engineering, garment design at business administration. Ang ospital ay world-class. Nagpadala sila ng mga medical team mula sa Pilipinas para sanayin ang mga lokal na doktor. Ngayon, ang mga doktor ng Bangladesh na ang nagpapatakbo ng ospital na iyon, isinasaalang-alang din nila ang kapaligiran. Nagtayo sila ng green area sa loob ng 5 kilometrong radius sa paligid ng pabrika. Nag-install sila ang wastewater treatment system na higit pa sa international standard. Kahit na ito ay isang industrial complex, naging lugar ito kung saan lumilipad ang mga ibon at luntian ang mga puno. Ang mga housing facility ay binalangkas ng sistematiko. Nagtayo sila ng mga apartment para sa mga manggagawa, guest house para sa mga manager, at maging isang village para sa mga retiree. Nagtayo sila ng isang komunidad na kayang mabuhay ng magkasama habang buhay. Ang tunay na halaga ng lahat ng pamumuhunan na ito ay lumitaw noong 1987 sa panahon ng Sri Lankan Civil War. Kung wala ang Pilipinas, mawawala sana sa amin ang gintong pagkakataon. Nang dumating ang malaking order na 2 milyong piraso, kung walang paghahanda, hindi kami makakatanggap ng anuman. Ngunit salamat sa Pilipinas na naglatag ng matatag na pundasyon ng infrastruktura at teknolohiya, nasungaban namin ang pagkakataong iyon. Nagawa naming sumakay sa alon ng pagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit kami nagtagumpay sa nandearaw na giyera. Paano naman ang tulong mula sa ibang bansa? Ang wheat flour na ibinigay ng Amerika ay naubos sa loob ng ilang buwan. Ang mga European medical supply ay natapos ng magamit. Ngunit ang teknolohiya at sistema na itinuro ng Pilipinas ay gumagana pa rin pagkalipas ng 40 taon. Ang bansang minsang tinawag na bottomless black hole ay naging heart na ngayon ng global fashion. Ang mga damit na isinusuot ng mga taga New York at London ay karamihan ay gawa namin. Ang Filipino-Bangladeshi model ay naging isang textbook na ngayon ng international development. Itinuturo ito sa Harvard Business School. Iniharap ito ng World Bank bilang isang case study model. Maraming bansa sa Africa ang nagpadala ng study tour team at nagtanong kung paano ito mailalapat sa kanilang bansa.
nais matuto ang Vietnam, Laos at Cambodia. Sinuri ito ng UNDP bilang isang model para sa sustainable industrial development na sinasabing hindi lang nakamit ang economic growth, kundi napabuti rin ang overall society. Noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pagkakataong magbigay ng lecture sa Oxford University sa Development Economics course. Sinabi ko sa mga estudyante, ang tunay na tulong ay hindi ang bigyan ng tao ng agarang pagkabusog, kundi ang gawing kaya nilang hindi magutom sa pamamagitan ng kanilang sarili. Nagtanong ang isang estudyante, kung ganoon, hindi na pala kailangan ang tulong? Sumagot ako, sa emergency situation, kailangan ang tulong, ngunit ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng industriya. Nagtanong pa ang isa pang estudyante, at bakit pinili ng Pilipinas ang paraang iyon? Dahil ang Pilipinas ay nakaranas din ng kahirapan noon, kaya alam nila kung ano talaga ang kailangan. Ang madalas kong sinasabi ay, hindi nagbigay ng pera ang Pilipinas, kundi nagtanim sila ng mga buto ng kinabukasan. Ang pangungusap na ito ay nananatiling pinakapinagmamalaki kong salita hanggang ngayon. At ganoon nga ang nangyari. Ang maliit na buto na itinanim ng Pilipinas ay lumaki bilang isang malaking puno, at sa ilalim ng lilim ng puno na iyon, may 4.5 milyong tao ang nagtatrabaho at 20 milyong tao ang nabubuhay. Ang mga kabataan ng Bangladesh ngayon ay tinitingnan ang Pilipinas sa ibang perspective. Hindi lang sila isang bansa ng mga investor, kundi parang isang kuya. Kahit may impluensya ng Filipino drama at milk tea, ang pundasyon ay nagmumula sa pasasalamat at paggalang. Ang pamangkin ko ay nag-aaral ng Tagalog. Lolo, gusto kong mag-aral sa Pilipinas paglaki ko. Nang marinig ko ito, natuwa ako. Ang ibang umuunlad na bansa ay nagsimula ring tingnan ang Pilipinas sa ibang perspective. Lumabas ang salitang Filipino model. Hindi ito tulong, kundi pamumuhunan. Hindi ito grant-based support, kundi tulong para sa sustainable development. Ang nakaka-interes ay ang dahilan kung bakit nagbigay ng ganitong suporta ang Pilipinas. Gusto ng Pilipinas ng isang tunay na partner. Hindi lang ito diplomatic declaration, kundi pagtatayo ng tunay na pagkakaibigan sa pamamagitan ng konkretong tulong. Hindi lang Bangladesh ang tinulungan ng Pilipinas, kundi marami pang bansa sa larangan ng agrikultura, edukasyon at serbisyong medikal. Lalo na sa semiconductor at IT, ang teknolohiya ng Pilipinas ay nagniningning. Sa Bangladesh din, may mga small-scale electronics assembly plant na itinatayo na nagbibigay ng bagong pagkakataon sa mga kabataan. 40 taon na ang nakalipas, ang maliit na buto na itinanim ng Pilipinas sa Bangladesh ay naging isang malaking puno na tinitingnan ng buong mundo. Sa ilalim ng lilim ng puno na iyon, 10-10 milyon ang nagtatayo ng bagong pag-asa. Ngayon, may mga bansa pa rin sa isang lugar sa mundo na nagpupumiglas sa kahirapan at kawalan ng pag-asa. Sana, ang landas na ipinakita ng Pilipinas ay maging pag-asa para sa kanila. Iyan lang ang kwento ngayon. Ang lupain na minsang tinawag na bottomless black hole ay matatag na nakatayo ngayon sa pangalan ng pangalawang export powerhouse sa mundo. At ang gumawa ng landas na iyon ay hindi tulong, kundi ang pagtatanim ng mga buto ng industriya at kinabukasan ng Pilipinas, isang pagpipilian na nagbigay buhay sa milyon-milyon, na lumaki na ngayon bilang isang malaking kagubatan na nagbibigay ng damit sa buong mundo. Salamat sa inyong panonood ngayon. Babalik kami bukas na may mas magandang kwento. Salamat po.